Sa ngalan sa General Santos City Central Church, akong ginaabi-abi ang tanan nga ani akaron diri. Nga personal nga ani akaron sa simbahan. Pakiguban sa atong pagsimba. Ako sab ginaabi-abi ang tanan nga naa sa ilang panimalay nagapamati virtually sa atong pagserbisyo karong kagabion. Naineng kagabion, atong padayonon ng atong programa, pinaagi sa mga participants nga ang atong opening prayer pagadumalahan ni Brother Lara, atong song leader, mao si Pastor Encarnacion, atong pianist na si Brother Randy Tuyugon, o ang atong speaker o si Sir Mark. Salamat kita ni andam sa pagpadayon sa pagsimba sa atong Panginoong Diyos. Atong idukong atong mga ulo, agay pasalamat. Nainayong kagabion, O Lord, dakong among kalipay, Ginoo, nga kami nakadangat na ining takna sa unang mga takna sa unang Sabado na ining tuig 2020. Ginoong Diyos, among ginadawat ang imong mga bendisyon o grasya karon nga imong gigabukbuk sa imong mga katawan. Now, Panta Lord, nga wanan mo ang kada usa nga magpartisipar ni ining kagabion, kada usa nga namati sa pagsimba ni ining adlaw nga ipapahulay, pagsimba sa imong pagsimba o pagdayog sa imong pangalan. Naot panta Ginoo, nga masentro ang among mga hunahunag kasing-kasing sa pagsimba sa imong ngalan. Pasaylo kami sa among mga sala ug dawatan ang mga pangalipo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nining unang Sabado sa tuig 2021, atong gipili nga atong himuon nga opening song nga atong tukuron ang atong pagtuo diha kang Kristo nga mao ang bato. We'll build on the rock as our opening song. Church Hymnal, hymn number 363. We'll build on the rock, the living rock, on Jesus, the rock of ages. So shall we abide the fearful shock when lo the tempest rages. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock, on Christ the mighty rock. Some build on the sinking sands of life, on visions of earthly treasure. Some build on the waves of sin and strife, of fame and worldly pleasure. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock, on Christ the mighty rock. Oh, build on the rock forever sure, the firm and the true foundation.
is the hope which shall endure, the hope of our salvation. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock, on Christ the mighty rock. Akong gihangyo ang tanan sa pagluhod alang sa pagampo. Magampo ta magsuon. Labing gamhanan, dalaygon ug balaan nga Dios nga nakas kita sa langit. Nining takna sa kagabion, naunang takna sa adlaw ng ipapahulay. Amo itunol kanimo Dios ang among pagdaig ug ang pagpasalamat tungod sa iyong pagkamaayo kanamo sa tanang panahon gikan kaniadto hangtod karon. O Diyos, amo gitunol kanimo ang pagpasalamat tungod sa mga kaayuhan nga amo nadawat gikan kanimo. Maayong panlawas, mga panginahanglan ug labaw sa tanan, lugway sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nga imo gihatag sa matag usa kanamo. Nga sa diin kami nakaabot ni ining mga taknaa ug nakaambit kami sa unang adlaw sa tuig 2021. Ug manghinaot kami Ginoo, sa gihapon ikaw magauban kanamo sa among panaw, samtang kami nagapangalagad kanimo. Ug manghinaot kami Dios, nga nianang dakong adlaw sa imong pagbalik, kaming tanan mahimong andam sa mahimong andam alang sa pagpuyo niya ng pulianan imong andam alang sa imong matinuman ng katawhan. Samtang kami padayon sa among programa na ining kagabion Ginoo, ihatag sa among magsusulti ang dugang kaalam ingon man sa mga participants nga nagasalmot ni ining moang programa Ginoo. O ingon man ang among makaigsuunan nga anaa pa sa ilang dalanon nga wala pa makaabot dinhi. Ikaw sab Ginoo magkapakamaayon ta kanila, maghatag kanila og luwas nga pagbiyahe og makaabot sila dinhi nga makig-uban kanamo sa pagsimbag pagdayeg kanimo. Amahan, daghan pa kami mga pulong, abot na mo isulti, apan nasayod kami Ginoo, walay natago kanimo. Busa ang tanan among itugyan, ug lauman nga madawat, uban sa kapasaluan sa mga sala, sa ngalan ng Ginoong Ginoong Hesus, bugtong maluluwas. Amen. Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. My soul in the cleft of the rock, that shadows a dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. Me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved.
covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Happy Sabbath and Happy New Year. Doble ang atong happy karon mga kaigsunan. Happy Sabbath na, Happy New Year pa. Wow. Daghang salamat sa ato ang very own Shine On Gospel Singers sa makanunayon nga mga maabtikon kay nato nga mga kaigsunan nga dali ra sila matawag sa panahon sa pag-awit. Daghang salamat sa inyong mensahe sa pulong nga atong nabatnan mga kaigsunan. Nining kagabhion, malipayon tang tanan, bisan og naatay mga mask, atong makita sa atong mga mata mga kaigsunan nga malipayon gyud ta because we survived 2020. We survived the challenges, we survived the sufferings, tanan nga mga kalihukan o mga pagsulay nga may abot, we survive mga kaigsunan. Ang atong key text nining kagabion, sintro kini sa Matthew chapter 10 verse 31. Nagaingon siya, fear ye not, therefore, ye are more valuable than many sparrows. Ningon si Mrs. White sa Steps to Christ, page 91, kinahanglan, kung magtuon ta sa Biblia, kinahanglan mo agi sa taog pagampo. Ako kamo ang yuon sa pagduko sa itong mga ulo alang sa atong pagampo. Dalaygon og silimbahon na mo nga Ginoo, dili matukib ang among kalipay, napuno kami sa imong mga panalangin, tungod sa imong grasya ug kaluoy. Nining taknas kagabion sa imong adlay pagpahulay Ginoo. Among gisugdan kini sa mga pag-awit ug paghimaya diya kanimo. Busa nining taknaa. Gikinahanglan namo ang imong balaang presensya Ginoo, magauban ka namo. Nga samtang kami maminaw sa imong mga pulong. Hinaot nga kini makahatag ka namo kusog, kini makahatag ka namo encouragement. Labi na kami nagaatubang sa tuig 2021. Daghang salamat Ginoo sa imong pakig-uban karon. Kining tanan among itugyan laoman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. We're so very happy mga kaigsunan tungod sa grasya sa Ginoo o tungod sa iyang kaluoy, giubanan ta niya sa tuig 2020. Nagsugod ta sa tuig 2020 nga normal. Apan pag-abot sa Marso, pag-abot sa Abril, nagsugod na ang ato ang kalisod. Gani, dili lang ang China, dili lang ang Philippines ang nagkalisod, kundi tibuok kalibutan. Gitawag siya og pandemic because it involves worldwide. Nagkalisod mga kaigsunan ang tanan, labi na ang economic nga parte sa ato ang gobyerno. But all of those things wala ta gipasagdan sa Ginoo mga kaigsunan. Karon ani ata sa tuig 2021 nga malipayon sa gihapon. But of course, atong nasulayan ang 2020 nga puno sa mga challenges, but this nagsugod na punta sa unang tuig 2021, we have to face another challenges mga kaigsunan. Nag-atubang na punta og lain yung mga challenges sa atong kinabuhi. And that is why Jesus reminds us nga kining Matthew 10 verse 31, samtang sila nang lakaw sa uban sa mga disciples, gi-remind sila sa Ginoo mga kaigsunan that we are more precious than those sparrows. Kay nganuman, gitan-aw gani sa Ginoo ang mga langgam unsa pagkakita ng mga iyang mga katawhan. Sa 1 Corinthians 6 verse 19, nagaingon siya, know ye not that
our body is the temple of the Holy Ghost, which is in us, which we have of God, and ye are not in your own. Pahimangnuan ta mga kaigsunan, diha sa 1 Corinto 6:19, nga lakip ang atong kaugalingon, dili niya atuah. Because everything is gift from God. Ang tanan, dinis kalibutan, kutob sa atong makita, iya kana sa Ginoo, lakip ang atong mga kaugalingon. Now, how we shall live in this year 2021? Unsaon na to pag kinabuhi niining tuig 2021? What shall we write upon our pages? Ang atong pages mga kaigsunan, 365 pages. Blanco pa, una nga adlaw, nasulatan na siguro nato. Apan ang the rest, 364 days nga nabilin, blanco pa. What shall we write upon our pages, blank pages of our life this year, 2021? Of course, it is in our choice. Naa sa atong pagpili mga kaigsunan. Ang uban, ilan ang gisulatan daan ang ilahang mga plano sa kinabuhi in the future. Ang uban gusto og chill-chill lang sa. Ang uban wala pa gyud na plano. But Jesus said in Matthew 6 verse 34, ningon siya, take therefore no thought for tomorrow. For the tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Akong basahon sa King James, mga kaigsunan. Matthew 6 verse 34, nagaingon siya, therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Unsay buot pasabot ni ani mga kaigsunan. Di na bata mo plano sa atong ugma kay niingon si Ginoong Hesus nga ayaw na mo pagplano unsay ugma. Unsay buot pasabot ni ani. Klaro kayo mga kaigsunan, it talks about for us it means not to worry about the threat that may happen in the future, but instead we must trust and follow God in His leading day by day. Dili ni buot pasabot mga kaigsunan nga di napunta mo plano sa atong kaugmaon. But instead, Jesus reminds us nga kinahanglan dili ta magkaguol, dili ta kinahanglan og magkabalaka sa atong kaugmaon. Trust God. Nagapahinumdum kini mga kaigsunan sa istorya diha nga sa diin si Ginoong Hesus o ang iyang mga disipulo na nakay sila sa bangka apan miabot ang dako kay nga balod o ang bagyo ni abot sa dihang nakalimot sila mga kaigsunan nga Jesus the Savior is in their boat. Nakalimot sila. Sometimes mga kaigsunan atong makalimtan nga we have Jesus in our boat. This message reminds us nga kinahanglan dili ta malimot that Jesus is with us. Siya mao ang atong kapitan mga kaigsunan sa atong paglawig. Labi na maglawig na punta sa tuig 2021. Jesus is our captain. Let us follow His leading day by day. Kita magsunod kaniya sa kung asa man siya mo lakaw matag adlaw. It reminds me of the song mga kaigsunan nga footprints in the sand. No? Ang mga footprints diya sa balas sa dagat. Siguro nakabaluta tanan sa story about the song nga sa katao malipayon siya nakig-uban nakiglakaw diya sa Ginoo. Diya sa daplin sa dagat. O ang ilang mga tunob sa ilang mga tiil makita diha sa dalan. O adunay duha ka pares sa mga tiil tunob nga milakra diha sa mga balas.
Malipayon silang duha, nagistoryahanay sa maong tao ug ang Ginoo. Apan sa diha nga niabot ang ilang istorya-istorya, gisaaran siya sa Ginoo nga dili siya biyaan. Bisag unsa mahitabo, dili siya biyaan sa Ginoo. Apan miabot ang panahon nga mingit-ngit ang adlaw, mingit-ngit ang kadto nga panahon, unya mikusog ang hangin, unya ang ilang giagian nga balas nang lutaw na ang mga bato, nagkalisod na siya og lakaw. Unya nakita niya nga duha na lang katunob o duha na lang kaparis ang naa dito sa balas. Iya dayong gisukmatan ang Ginoo. Ginoo, asa naman ka? Imo kong gisaaran nga you will be with me. Dili mo ako pasagdan. Asa naman ka nga panahon sa kalipay naa ka, pero karon panahon nagkalisod nako. Nagkangit-ngit ang akong pananaw. Kusog ang hangin, gikinahanglan nako imong presensya. Asa naman ka, Ginoo? Unya na itingog nga migula mga kaigsunan og nadungog. Niingon, ni arako dinhi anak. Kanang imong nakita nga tunob, dili na imuha kundi ako nang tunob. Ako kang giarsa. Pagkanindot sa promise sa Ginoo mga kaigsunan. Pagkanindot, we must follow His leading and footsteps day by day. What more choices do we have? Spending our time wisely. Unsaon nato pag-spend ang atong time nining 2021? The way we choose to spend our time is determined by our priorities. Ang atong pagpili nagadepende kana mga kaigsunan kung asa nato igasto ang atong panahon, nagadepende kana kung asa ang atong mga priorities sa atong kinabuhi. The things that most important to us, ang atong mga priorities. Karong atong niaging 2020, ato bang na-satisfy ang atong kinabuhi? Ha? Mga kaigsunan, kinsay makaingon nga satisfied ta sa 2020? Ha? Si pastor, si ma'am, na-satisfied. Satisfied ta. But did our priorities are in the right time? Nabutang ba nato ang atong mga priorities in the right time, in the right place? Or there is a room for adjustment? There is a room for improvement. Naapabatay, kikinahanglan pa nga atong i-adjust. The advice is, mga kaigsunan, is we must put God in the top list of our priorities. We must put God in the top list of our priorities. In that way, atong ma-feel, atong mabati gyud mga kaigsunan, nga kung mabutang gani nato ang Ginoo naa sa top list sa atong priorities, nan mabati nato ang tumang kalipay o satisfaction sa atong kinabuhi. Makamta nato ang lunlun kalipay o satisfaction nga dili ikahatag sa kalibutan kundi sa Ginoo ra gyud nato makabot mga kaigsunan. We must put God in the top list of our priority. As Psalms 18 verse 30 says, Psalms 18 verse 30 says, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a shield to all those that trust in Him. Butangan ta og taming mga kaigsunan sa Ginoo kung atong isalig og atong ibutang ang Ginoo sa atong top list. Ibutang nato ang atong Ginoo sa pinakataas nga priority sa atong kinabuhi. Sa diha nga si Ellen White nagsulat sa Review and Herald's January 27, 1903, nagaingon siya, I urge our people to cease their criticism and evil speaking and go to God in earnest prayer, asking Him to help them to help the erring. Let them link up one another with Christ and learn how to pray
and how to live in the prayer of Christ. He is the comforter. He will abide in their hearts, making their joy full. His words will be in them as the bread of life, and the strength thus gained, they will be enabled to develop characters that will be honored to God. Kung atong i-priority ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, ang Ginoo gyud ang muhatag kanato kusog, ang Ginoo gyud ang muhatag kanato mugamay kanato, hatagan ta niya og paglaom, ilabi na ang iyang mga pulong mao ang atong bread of life, ang makabusog sa atong kinabuhi mao ang pulong gyud sa Ginoo. And those who will be enabled to develop characters that will be honored to God. Sa diha nga atong matap ibutang ang Ginoo sa atong priority, sa pinakataas nga priority sa atong kinabuhi, atong ma-develop ang atong character that will be an honor to God. Sa dihang nagsulat si Ellen White sa iyang anak si Edson White, nagaingon siya sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 663. Nagaingon siya, "Oh, be earnest, be zealous, and persevering in the work. Watch unto prayer, cultivate humility and meekness. This will meet the approval of God. Hide yourself in Jesus. Let us self-love and self-pride be sacrificed." Ang atong pagkahigugmaon sa kaugalingon o ang pride, atong isakripisyo, mga kaigsunan. Be fitting with a rich Christian experience to be used in any position that God may require you to occupy. Seek for thorough hard work. Kinasing-kasing gyud nga paglambo, mga kaigsunan. Next slide, please. Dugang pa niya, the work rests upon us to perfect holiness. When God sees us doing all we can on our part, then He will help us. Angel will aid us. Ang mga anghel mutabang yun kanato, mga kaigsunan, and we shall be strong through Christ strengthening us. Do not neglect secret prayer. Gikinahanglan gyapon ang atong kaugalingon nga mga pag-ampo. Secret prayer. Pray for yourself, grow in grace, advance, don't stand still. Kung unsa man ang nahitabo ni aging tuig, mga kaigsunan, 2020, di na ta magpabilin dito. We have to advance. Don't stand still. Don't go back. Onward to victory. Courage in the Lord. Battle with a great adversary on a little longer, and then release will come, and the armor will be laid off at the feet of our Redeemer. Press through every obstacle. Unsa man ang mga obstacle nga atong gigatubang, gani mo atubang na punta og lain nga tuig, lain na pud nga obstacle sa atong kinabuhi. But Ellen White reminds us that we must advance onward to victory. We cannot go back. We cannot go back. But we will look forward, and our Redeemer, Jesus Christ, will armor us. Ubananta sa Ginoo. And the last paragraph, and the last nga akong pinakaganahan ining quotation, mga kaigsunan. Next slide, please. Moni ang akong pinakaganahan nga quotation this evening. If the future looks somewhat clouded, kung ang atong unahan, kung ang atong kaugmangon nakita nato nga muraog dagom, hope on, believe on. The clouds will disappear. Mawala ra ang dagom, mga kaigsunan. The clouds will disappear. The light shines again. The light again shine. Praise God. My heart says, praise God for what He has done for you, for your father, and for myself. We must celebrate the new year right. Your mother, Ellen G. White.
pagkaanindot sa pulong ni Ellen White, mga kaigsunan, iya kining gihatag nga sulat dinha sa iyang bugtong anak. Gisulat kinya kini niadtong tuig 1903. But still, ang message niya kaniadto og karon is still applicable in our time. Kung atong makita ang atong unahan nga daw dagom mangitngit, but our message reminds us that we must go forward. Kay ang dagom mahawala ra, kay ang kangitngit mahawala ra, and the light again will shine. Praise God, praise God. Sa akong pagtapos, mga kaigsunan, Jesus is coming soon, my brethren. Jesus is coming very soon. How will we live in the time, in the year 2021, that God will be given to us? Is that we must live our life to the fullest, but we must put God in the top of our priorities. We must trust in Him. We must follow in His footsteps. We must spend our time in Jesus, mga kaigsunan. And in that way, our 2021, our year more to come, will be more prosperous, will be more happier, because Jesus will satisfy our soul. God bless and Happy New Year, everyone. Sa dili pa ang atong closing song, doon na importante kayong announcement alang sa atong tanan, mga kaigsuonan. January 2 is the day of prayer and fasting. So ugma, gina-encourage nato maayo ang atong mga kaigsuonan nga mag-participate ani mga kaigsuonan, no? Usa sa mga dako nga tools nga nagbalampuson ang mga apostoles ni Ginoong Hesus, nga gikunsaran sila sa balaan nga Espiritu Santo o nahimo sila efektibo sa pag-atubang sa mga challenges sa ilang kinabuhi is prayer and fasting. So, alang sa among mga kaigsunan nga naa sa mga panimalay ninyo, amo mong gi-encourage nga ugma atong i-participate kining prayer and fasting. Another event nga atong hinumduman, mga kaigsunan, this coming Wednesday, January 6 to 16, is our 10 days of prayer. So ato ni yampo sa Ginoo nga kini nga event. And then last nga pahibalo, among gi-encourage ang atong mga church officers for the year 2021 sa pag-prepare sa inyong kaugalingon kay ugma before sa ato nga divine service, atong himuon ang church officers induction program. So daghang salamat, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan karong nga gabi. His Day Hymnal, song number 377, Oh Let Me Walk With Thee, for our closing song. Requesting everyone to stand. Oh, let me walk with thee, my God, as Enoch walked in days of old. Place thou my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold. In the path I may not see, yet Jesus let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest
just in the sky. A thousand snares beset my feet, a thousand foes are lurking nigh. Still thou the raging of the sea, O Master, let me walk with thee. If I may rest my hand in thine, I'll count the joys of earth but lost, and firmly, bravely journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Let us pray. Dalaygo na mo nga Diyos, Ginoo, dagang salamat sa imong kaayo. Nga bisan pa sa tuig 2020, among nabati ang imong pakig-uban. Nga sa diin, sa luyo sa mga pagsulay, nakabarog kami, ilabi na, nagpadayon kami sa pag-alagad ya kanimo tungod sa imong pakig-uban kanamo. Og niining lain na sab nga tuig, dili namo ni mabuhat Ginoo kung wala ikaw sa among kiliran. Busa ubani kami sa kanunay. Ilabi na ang balaang presensya, ang balaang espiritu mo'y magahari sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nga sa diin, sa tanang mga obstacle sa among kinabuhi, sa tanang dagom nga moabot sa among kinabuhi, apan ang imong kahayag mo'y among makita, ug kami magapadayon og lakaw kauban diha kanimo. Ug samtang kami mamauli niining kagabion, sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay, Ginoo, ubani kami. Makaabot kami nga safe sa among tagsa-tagsa ka mga puloy-anan nga puno sa kalipay, ug ugma makabalik kami dinhi sa imong balay alampuanan aron sa pagsimba o paghimaya sa imong ngalan. Daghang salamat Ginoo sa pagtubag sa imong pagampo. Kining tanan among gitugyan lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.